Good morning po sa inyo mga kapatids. Johnny Dubagar uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan sa Sara impeachment. At finally, binasura na nga nila. No? Kaya lang, ang dating nga, sabi nga ng iba, tuluyan ang nilabag ng Korte ang saligang batas ng Pilipinas. Tulad ng, di ba, mga paglabag, dapat may pinapanagot. Kaya lang, ang problema rito, sino papanagutin natin diyan, 'di ba? The only way is through impeachment. Wala na mangyayari dito. Ini-impeach ang presidente ng Pilipinas, 'di ba? At yung vice president ini-impeach din, 'di ba? Tapos ang members ng Korte Suprema ini-impeach din. Very good. So ibig sabihin, wala nang matino rito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya kinakailangan talaga rito ang pag-amyenda ng saligang batas, magbigay ng mga limit talaga. At saka sa pagbabago ng ating constitution, kinakailangan talaga linawin ng maigi. Paano ito, ano ito, di ba? Dapat ganun, hindi na yung hahayaan na ang nakalagay dun sa constitution is napaka-broad yung terms, tapos subject ito ng interpretation. Kanya-kanyang interpretation, which is gumugulo, di ba? Kapag ganon. Now, tingnan natin ngayon yung kanilang desisyon. And shoutout nga pala sa request na to kay Elisa Sevilla ng Palo, Leyte. Magandang gabi po sa inyo diyan sa mga taga Palo, Leyte. Okay, so now, moving forward, yung hindi pa po nakakapindot ng like button natin, please do. At hindi pa nakasubscribe at gusto nyo ganitong dakdakan, subscribe na kayo. Diba? Tsaka pakipindot ng bell notification button. Now, sabi nga rito sa balita, Supreme Court and Bank, yan, junks with finality, House bid to revive Sara impeachment. Kasi nga, di ba, naka-archive lang yan dyan sa Senado. So, ang deal doon, kapag naging pabor sa House of Representatives, mabubuhay, tatalakayin ng impeachment court yung Sara impeachment. Pero kapag baliktad yung nangyari, which is ganito, tuluyan ng, di ba? Ano yun? Archive na lang. Yun ang ending na nun. Hindi na huhugutin, di ba? Yung mababaliwala na lang yung impeachment. And after all, unconstitutional. So, ibig sabihin pag unconstitutional, katumbas ito ng walang nangyaring impeachment process. Lumilitaw, ang epekto nito lumilitaw, mabubura sa record, legally speaking, na si Sara Duterte ay na-impeach ng Kongreso. Okay? Kasi nga unconstitutional yung proseso ng impeachment. Pero sinabi rin ng Korte Suprema na itong aming desisyon na ito, hindi nito inaabsuelto si Sara. Bagkus ito'y magbigay daan sa isang maayos na sistema ng pagpapanagot sa kanya. Diba? Yan, yung kahapon. Nakakatuwa to. Newsflash. Mga DDS nagdiwang lamang ng 5 seconds sa desisyon ng SC. Kasi nga naman, malapit na yung, di ba, February 6 is around the corner. Ngayon, ito po yung sa Constitution natin ito lang, yung naglalaman talaga tungkol sa impeachment. Article 11, Section 2, sabi rito, so, pwede daw pong matanggal sa pwesto ang presidente, vice president, members of the Supreme Court, and then members daw po ng Constitutional Commission, yung COA, dito, yung sa mga government employees, yan, tsaka COMELEC, yan po, yung pwede silang matanggal sa pamamagitan lamang ng impeachment. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, they were shielded by the impeachment. Diba? Hindi sila pwedeng makasuhan. Agad-agad. Kailangan matanggal sila sa pwesto
saka lang pwede silang masampahan ng kaso. Pwede silang imbestigahan, gaya ng ginagawa ngayon ni Trillanes kay Sara, sinampahan niya ng mga kaso sa ombudsman para imbestigahan at para magamit din iyon sa pag-expose sa kanila, sa kanya. At saka at the same time, sa impeachment din, magamit din yung mga findings doon. Now, balikan natin to. Sabi rito sa Section 2, the President and the Vice President, members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, and other high crimes or betrayal of public trust. Sa Presidente at Vice, betrayal of public trust na lang ang pwedeng gamitin. So yung mga isasampa kay Sara, same material din yon, pero paano nila ngayon i-connect yon para masabing betrayal of public trust? Kasi ang betrayal of public trust, hindi ito nagkaroon ng anumang meaning na very specific. Okay? So pwedeng yung pananampal, pwede na nilang sabihin, ito ay betrayal of public trust. Depende kung paano nga nila i-justify para pumasok dyan. Kailangan in a convincing manner yung explanation nila. Now, Section 1 sabi, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ibig sabihin, yung proseso ng House, okay? Diyan, ngayon, hindi po dapat kabilang ibang sangay. Talagang talagang House of Representatives lang. Hindi pwedeng kasawsaw dyan sa pag-impeach. Ibig sabihin po ng pag-impeach, pag-aakusa. Okay, yun ang ibig sabihin doon. Sa proseso ng pag-aakusa ng mababang kapulungan sa impeachable official ay sila-sila lang. Sabi diyan, hindi kabilang ang Korte Suprema, hindi kabilang ang mga miyembro ng Senado. Yun ang sinasabi. Yun ang ibig sabihin nitong provision na to. Kaya nga exclusive. Pero yun nga yung isang nilabag ng Korte Suprema. Mamaya kita niyo yan. Ito pa. A verified complaint, sabi. Ito yung first mode of impeachment. Verified complaint may be filed by any member of the House. So kinakailangan verified complaint daw. So congressman yung pwedeng mag-file ng impeachment. Yung mode, yung second mode, or by any citizen, so kahit na sinong private citizen, private individual, upon resolution of endorsement, so kailangan merong endorsement by any member thereof. So, ang tanong ngayon, gaya ng tinanong dati, paano yan? Yung sa mga DDS yung nakaraan, wala silang kasamang congressman. Hindi naman kinakailangan, hindi naman sinabi dyan na immediately kailangan may endorsement ka agad. Kasi nga, pwedeng i-dismiss na rin po kapag hindi naman po ini-endorso ng isang kongresista. So, ibig sabihin po, pwede talagang i-file yun ng walang kongresista na kasama para mag-endorso. Pwede kasing later on na lamang, di ba? Since bibigyan naman sila ng kopya kung sino yung gustong mag-endorso, base sa current ruling, bibigyan sila ng kopya. So, sa Secretary General, ang magbibigay na ng kopya sa kung sino man ang may gusto or yung nag-complain. Sabi, which shall be included in the order of business within 10 session days. Ito, binago ng Korte Suprema dyan, yung kanilang paliwanag. And referred to the proper committee. Hindi po binanggit dito ang Committee on Justice, pero proper committee. Sa rules nila, ang proper committee is not the Committee on Rules, kundi Committee on Justice. Para maituring din na initiated. Ito po yung maling ginawa rin ng Kongreso. Nirefer nila yung mga naunang impeachment complaint pagkatapos ng privilege speech ni Congressman Manuel ng Akbayan, ng Kabataan Party List, sorry. Nirefer sa Committee on Rules.
Committee on Rules hindi naman ibinalik o hindi man lang um, tawag dito, ni-refuse. Wala rin silang ginawang action furtherly. So kaya nga sabi ko, wala talagang intensyon ang House na i-impeach si Sara. Later on na lang, because of the public pressure na lalo yung mga aktivistang grupo na nagrarally na palagi para umaksyon na ang Kongreso. I still remember that. No, yun sa impeachment. Kasi dinided mga ng Kongreso eh. Number 3, a vote of at least 1/3, yun sabi, of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Yung boto lang po ang pinare-record. Walang requirement dyan ng kailangan mag-accomplish sila ng kanilang ng affidavit na nagsasabing nabasa ko yung ebidensya at naintindihan ko. Boto lang po. So, paglabag na kaagad yun. Di ba? And then, dito rin may paglabag rin, no? May kita nyo. And then dito, sabi, ito yung third mode na ginamit po ng fourth impeachment ng sistema. Actually, ito nga sabi rito, in case the verified complaint, okay, sabi, or resolution of impeachment is filed by at least, so alin po sa dalawang ito, verified complaint or yung resolution of impeachment. Ang ginamit po nila nung nakaraan is resolution of impeachment, yung fourth impeachment complaint na sinampan ng grupo ni Sandro is filed by at least 1/3 of all members of the House. The same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So ibig sabihin, kapag nakuha nila yung mahiwagang 1/3 na boto ng buong Kongreso ng mababang kapulungan, yung reklamo mismo, ito na rin yung magiging articles of impeachment na ipapadala ron sa Senado para magkaroon na sila ng agaran na paglilitis na lintik na yan. Ito rin si Justice Ascuna ang may isang problema sa definition kasi nilagyan niya pala ng reasonable delay. Which is the reasonable delay, sabi ni Chis Escudero, yung mga complaint, mga pag-question dyan sa Korte Suprema, dapat mapakinggan muna. Matapos muna lahat ng mga posibleng maging balakid dyan, dapat matapos muna bago tayo magtuloy-tuloy sa trial. Na apparently, dahil talaga namang kapos na sa panahon ng in-impeach si Sara at trinansmit sa Senado, tapos sinadya-sadya pa talagang i-delay, di ba? Anong nangyari? Yun na nga, nagka-leche-leche na. Wala talagang intensyon. Pareho. Na-pressure yung House of Representatives, di ba? Tapos kasi nagpatahimik sa kanila yung rally ng INC. Tapos yung sinabi ni PBBM na hindi siya sang-ayon sa pag-impeach kay Sara. Kaya lang yung public pressure, yun na nagpagalaw sa kanila. Ang Senate, talagang obviously, sa pangunguna ni Chis Escudero, walang plano talaga. Diba? Kasi kung tutuusin, since separate naman sila ng Korte Suprema, pwede naman silang magpatuloy sa proseso ng impeachment. Kaya kung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional later on, it is up to them. And para sa akin, pwedeng sabihin ng Korte Suprema na may mali dito sa inyong proseso, pero yung esensya ng pagpapanagot kay Sara ay hindi dapat ito maantala nang dahil lamang sa flaws ng proseso. Hindi ba dapat ganun lang eh? So kumbaga, tuloy niyo yung trial, and then just a reminder sa susunod na pagkakataon, ito na yung i-apply nyo. Sapagkat sinasabi rin ng Constitution natin na walang pwedeng ipasang batas
o likhaing batas with retroactive effect. Yung ginawa ng Korte Suprema na may rulings na sila, sa rulings nila, ito yung dapat daw na steps, mga prosesong ginawa, batas yun eh. Di ba? So dapat po yun ay applicable sa susunod na mga impeachment processes, hindi doon sa existing na kung saan naglabas sila ng kanilang desisyon. Kaya sabi ko dapat, sinabi lang nila na may mali kayo, unconstitutional itong bahagi ng proseso na ito. Pero yung esensya ng pagpapanagot, and besides meron namang pagkakataon pa para sa due process, which is sinasabi nga dito, the trial and trial by the Senate shall forthwith proceed. So sa trial ang proseso, pinabilis lang. Kasi may mga pagkakataon po, kaya ganito yung laman ng Constitution natin. May pagkakataon kasi na kinakailangan mabilis na ma-actionan, mapatalsik yung isang pasaway na taong gobyerno, apparently impeachable official. For example, kunwari ang COMELEC sa pasaway talaga, 'di ba? Nakikita natin na hindi naman matino na yung ginagawa ng COMELEC. So yung COMELEC chairman, paano mo tatanggalin? Kung napakahaba ng proseso at pwedeng umabot pa ng 1 taon. Nag-eleksyon at lahat nandun pa rin siya. Di ba? Kaya sinasabi, dapat mabilis. Kasi ang importante po dito, ay yun pong korte mismo. Doon yun ang full-blown na laban talaga. Sa impeachment court na. Ang Kongreso kasi, just ano lang naman yan eh. Determination lang yan ng 3 bagay. Sufficient to inform, or sufficient in substance. Kung yes, titignan ngayon, may probable cause ba yung inyong reklamo? Ano ebidensya? Patingin. Ang sasagutin lang nila, posible kayang ginawa niya to? Well, base sa mga ebidensya, hindi. Okay, dismiss. Okay naman, well, tingin ko naman posible. Kaya lang, kailangan talaga pag-usapan pang maigi to. Kailangan mabusisi. Sige. For the sake of transparency and accountability, excuse me, iano natin, lagay natin na mayroong probable cause. Sufficient in form, sufficient in substance. Forward na ron sa, di ba, kasunod niyan, yung report nila sa plenary, submit yon, then, transmit na yan sa Senado. Ganun eh. Sabi, tama nga po, sangkatutak yung mga ebidensya, dapat yon tinitingnan nila. Hindi technicalities, di ba? Yun yung mali eh. Okay, yun na nga yung pinapaliwanag ko. Diba? Ano pong gawin? Yun na yung pinapaliwanag ko. Okay, eto ngayon, sabi rito ito daw pong kanilang decision, ito raw ay immediately executory. So kinakailangan po yung existing impeachment ngayon magkaroon ng mga adjustment. So alam niyo naman kung ano yung mga kasong isinampa, 'di ba, yung mga grounds kung ano-ano. Kailangan ngayon baguhin 'yun. Paano 'yun? Pwede ba nilang baguhin? 'Di ba? Pwede ba 'yun? Eto pa. Tignan nyo Now, we clarify the constitutional requirements. Ito yung 7 requirements nila eh. First daw, impeachment process, blah, blah, blah. Wala akong problema dyan eh. Ito yung problemang nakita kong isa. Second, given the nature of the offices and institutions subject to impeachment, ang institution subject to impeachment po, yung mga impeachable officials po. Ito. President, Vice, taga-Supreme Court, yung members, yung mga justices, pati Chief Justice. And then yung members ng Constitutional Commission, there are civil service, yung mga government employees, civil service, COMELEC, 3 yan COMELEC, at saka yung Commission on Audit. Tsaka yung Office of the Ombudsman. Yan.
Sila po yung mga pwedeng ma-impeach. Ngayon, ito po yung grounds sa impeachment. Culpable violation of the Constitution. Ibig sabihin, alam mo naman na labag sa Constitution tong gagawin mo. Talagang ginawa mo pa talaga at hindi ka lang bastang ginawa, gina-justify mo pa at sinasadya mo na talaga na sagasaan ng labagin ng Constitution. Treason, alam niyo naman na yan. Pagkasang-ayon, pagtataksil sa bayan, panahon ito ng giyera. Wala naman tayong ganun ngayon. Suhol, yan. Hindi ho pa pwedeng yung bribery, ilalagay natin na, ayan betrayal of public trust. Hindi, malinaw dito Di ba? Bribery. So, ibig sabihin, kapag ang isang impeachable official, let's say, presidente, vice president, na pwedeng litisin lamang na sa pamamagitan ng impeachment bago makasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan, kinakailangan matanggal sa pwesto. Pero ang gagamitin mo lang na grounds daw, betrayal of public trust. So, laglag na agad tong inaakusa sa Pangulo. Di ba? So, mai-slash yung mga reklamo nila na involved ang presidente sa corruption, di ba? Kickbacks, wala na. Kickbacks, bribery yan. And then, graft and corruption, di ba? Wala na. Other high crimes or betrayal of public trust. Di ba? So, sablay, yun agad talaga sinablay So, kay Sara, di ba? Wala na to, yung mga issues na to. Naalala ko na may treason pang inaakusa sa kanya, bribery, graft and corruption. Di ba? Parang pati nga yata other high crimes inaakusa rin sa kanya. So lahat po yan mawawala na. So ngayon, yung mga paliwanag nila rito, tong mga consequences dito, is paano nila ngayon i-justify yan para pumasok sa betrayal of public trust. Parang ganito, yung mga botante pinagnakawan. Di ba? Yung ganun. Bahala sila kung paano nila kukumbinsihin. Ngayon, eto ngayon ang problema rito. Ang sabi po dito, ito, subject daw po sa judicial review. Yung Article 8, Section 1 of the Constitution, constitutional issues involving impeachment proceedings may, in proper cases, be subject to judicial review. Ha? So manghihimasok kayo sa magkakaroon ng judicial review? 'Di ba? So kung may judicial review rito, hindi na kailangan ng petition sa Korte Suprema. 'Di ba? May judicial review na makakapanghimasok na talaga sila. Sabi sa Constitution din, exclusive lang yan sa House. Sabi, the court does not determine who, when, who, and whether impeachable officer may be removed and disqualified from political office. It only has the duty to construe the process in proper cases and its limitations as mandated by the Constitution. So kumbaga, sa judicial review, magiging gabay sila na para masiguro daw na yung prosesong ginagawa ng Kongreso ay naaayon pa rin po sa nilalaman ng Constitution. Due process of law at saka yung provision ng Article 11 pagdating po sa public accountability, impeachment. Ito pa, sa third article, ito naman, Article 11, Section 3, Subsection 2. So sabi rito, neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. Yun pong session day. Ito, kailan ba yung nagsimula raw yung session day? Yan. Kasi sabi rito sa taas, ito daw pong verified impeachment complaint, dapat daw po agad-agad na ilagay sa order of business sa loob ng 10 session days mula sa araw
ng endorsement. No? Kaya nga sinasabi ko, pwedeng mag-file, pero hindi naman kinakailangan may endorsement agad. Kasi kapag ka nagkaroon na ng endorsement, doon na magsisimula ang 10 session days. Diba? And then sabi rito, a session day only for purposes of this constitutional provision means a calendar day on which the House of Representatives hold the plenary session. Walang hiya. So yung session day, di ba? Na alam naman natin, it constitutes multiple days. Anong nangyari? Ano na? Calendar days na. Oh, subject na ng 24 hours. So, ibig sabihin, sa legislative process, sabi sa baba, we are aware that for legislative purposes, session day follows the interpretation of the House, which is not equivalent to a calendar day. What? So, yung requirement ng Constitution natin na dapat yan ay ma-refer na agad, sabi rito, sabi, which shall be included in the order of business within 10 session days, di ba? And referred to the proper committee within 3 session days. So, ibig sabihin po nito, tigbe 24 oras. Hindi na po yung nagsimula ng ganitong petsa, diba? Tapos after 2 days or after a day, diba? Or sa nagsimula ng Tuesday, so pagdating ng Thursday uli, diba? Tapos pumasok ulit sila ng Tuesday, ilang araw na yun, 1 week na yun sa calendar days. Pero doon pa lang nila in-adjourn. So that's 1 session day. Pero for the purpose of this impeachment daw, yung pag-submit sa kanila, calendar days daw po ang bilangan, ang interpretation. So ang tanong ito, may karapatan ba ang Korte Suprema na i-interpret o magkaroon ng bagong interpretation ang calendar days at yung session days? Dalawa na, 'di ba? Well, sabi naman nila, since ang Korte Suprema naman ang final arbiter, yung pag-interpret, no, ito ay trabaho daw po nila. Palagay ko hindi kasi guguluhin nila yung sistema. Yun ang sinasabi ni Tito Soto. They amended the Constitution. Naglagay sila ng definition. Nag-define na sila. Na pagdating sa usapin ng impeachment, yung tawag dito, yung session days ay calendar days daw. Diba? Pero alam naman daw nila kung ano talagang ibig sabihin noon. Oh. So, ibig sabihin, pagkatanggap, kaya nga nung araw na yun mismo, pagbukas nun, so 1 session day na yon, diba? 1 calendar day. Same day, ni-refer na yon sa Committee on Justice. So, nilagay sa order of business sa loob ng 10 araw, tapos ang sabi rito, pag nailagay na yan, ang sabi dyan, dapat po, rito sa Constitution, ang sabi dyan, dapat daw po sa loob ng 3 session days, ito ay mai-refer naman sa Committee on Justice. Tapos etong and by majority votes members shall submit its report. Yung Committee on Justice magsasubmit ng kanilang report within 60 session days from such referral. So ang tanong ko ngayon, anong definition dito ng Korte Suprema? Hindi ito legislative purpose, right?
impeachment purposes ito, mga kababayan, itong buong ito. So kung 60 days din, ay kung 60 session days na interpretation nila ay calendar days, so ibig sabihin po, 2 buwan lamang. So sa loob ng 2 buwan, ay dapat daw po, mula nung araw ng referral na yan, sabi dyan, maglabas na sila ng kanilang resolution. So within 60 days, kailangan napasagot na nila si Vice President Sara Duterte, o napasagot na nila si PBBM, o kung sino man ang mga ini-impeach pa sa darating na panahon. Diba? So parang ang ikli ng proseso. Kasi syempre pagkasagutan ng ganun, hindi po pwede na ano lang yan na ito yung complaint laban sa iyo, ano masasabi mo doon? 'Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Oh. Nako. So kumbaga magiging tawag diyan, magiging maikli yung panahon. So sinasabi ng iba na hahaba ay doubt. No. Sabi ni Mang Losyo, digong ang layo mo. Sinong digong? Diba? Magkakaproblema rito. 60 session days na yan. Kasi ininterpret ng Korte Suprema na, sabi rito, a session day only for purposes of this constitutional provision. Nito po, 3-2. Yan. Man, sabi tayo rito. 'Di ba? Parang hindi taga-Korte Suprema yung sumulat eh. Parang merong isang tao na naka-ready na to tapos ibinigay sa kanila. 'Di ba? Ito pa. Tapos kaya nga sabi pa nila rito wala naman daw binigyan ng karapatan ng Korte Suprema na mag-determine ng Korte Suprema ng Constitution. No, hindi raw po ang Secretary General o ganun din naman ang House Speaker para i-determine yung session days, yung period na yon. Na 'di ba? Ilang araw magmula roon sa na-receive ng Secretary General. Ako ay totally disagree sa ginawa ng Secretary General noon na tinengga niya ng ilan yun? 2 buwan ba? Basta matagal yung tinengga yun mula nung na-receive niya. Parang 2 buwan nga, December pa yun eh. Anong petsa niya lang inakyat kay Speaker Martin? Oh. Diba? Trabaho niyang iakyat yun. And moral duty naman ni Speaker Martin na alam niya na merong impeachment complaints na nasa Secretary General ng Kamara, ay i-follow up nila yan at hingiin sa kanya, hey, akyat mo na yan sa amin. Tanggalan kita ng trabaho. Di ba? Para masigurong flawless. Maayos talaga yung nangyari. So may problema talaga rin sa panig ng Korte Suprema. Tinengga nila. Kaya tuloy, nabutasan sila doon, nilinaw na, binigyang linaw na ng Korte Suprema, i-interpret na natin na ang ibig sabihin niyan ng constitutional provision, Article 11, Section 3, Subsection 2, ito ay calendar day. Good luck sa 60 days. And then dun sa 3 days, madali lang naman yung 3 days na yun eh. Yung pag-refer sa Justice Committee, 60 days ang problema. Ngayon, ito yung isa pang sinasabi ko. Sabi rito, a session day, however, is not equivalent to a calendar day. Sabi, it is a period, pinaliwanag pa nila yan eh. It is a period that start from a call to order until the session is adjourned. Yung, halimbawa, nagsimula ng, I don't know kung nakikita nyo yung screen ko. Hindi pala. Mamaya makikita nyo yung chart na lang para madali.
Pwede nyo tingnan din sa mga calendar ninyo. Okay? So sabi rito, it's not equivalent to a calendar day. Yan, respondents were able to comply. Diba? Ay, may mas malaki pala ako nito. Yan, sabi rito, respondents were able to comply with Article 11, Section 3.2 by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business of the House. Kasi actually na-file nila, naipasok yan sa order of business. Sabi ni Attorney Zamora, si Kulot, Attorney Zamora, Attorney Congresswoman Zamora, naipasok daw yan on the 10th session day. However, since the 19th Congress terminated, the 3 impeachment complaints became unacted upon. At itong unacted upon, nung terminate nila yan, nung nagsarado ang Kongreso, then ang sabi nila ng Korte Suprema, hindi na naging, dahil sa pagsasara ng Kongreso, pinabayaan nyo yung 3 yan, hindi na ito naging viable. Kaya, nag-trigger na ng 1-year bar rule. Sabi. Yan, since these complaints were archived, they were effectively terminated and dismissed. Sabi nila. Diba in-archive? Taka ba't in-archive? Diba? Ngayon, ito po yon. So dyan able daw po. So ito ngayon, sabi nila rito. First impeachment complaint, December 2. So ito yung mga petsa. Yeah. So naka 19 session days na nung time na yan. So ito yung mga petsa ng pasok na nag-session sila. December 3, 4, tapos wala na naman, 9, tapos 10, 11, 16, mga ganyan. Sabi, ang pagbibilang po nito sinisimulan sa petsa kung kailan na-receive. Sabi, here the 10 session days should be reckoned from the filing and endorsement of the first impeachment complaint, which is December 2. So dati nilang desisyon, pasok sa banga. Kasi binase sa kung kailan na i-file. Pero sa bago nilang desisyon, iba na. Dito na sa December 2 magbibilang. Kaya sabi nila rito, mula raw po ng filing ng endorsement, the filing and endorsement of the first impeachment complaint, yung in-archive noong December 2, so meron lang daw pong hanggang January 14. To include it in the order of business. Then, until January 21, 2025, yung 3 session days, to refer it to the proper committee. Diba? 10 session days para sa paglagay sa order of business. So, si Speaker ang gagawa nun. Pag nasa plenary na yan, i-refer naman na yan ng plenary sa Justice Committee. So hanggang 21 lang daw. Ngayon, ito yung pagbabago nila mga kapatids. So kung kanina, 'di ba, sabi rito, they were able to comply with the Article 11 Section 3.2, dito iba na ang sinasabi nila. Sabi rito, we are aware that for the legislative purposes session day follows the interpretation of the House, which is not equivalent to a calendar day. It is a period that starts from, diba? Ito, however, yan. For the initiation stage of impeachment, which is a constitutional process, yung kaninang binasa ko, 2025 yun na desisyon nila. Ito, 2026 na. Sabi rito, a session day is a calendar day in which the House of Representatives hold session. Yan, blah, blah, blah. Now, dito, respondents were therefore not able to comply with the Article 11. So, sorry. Alang iya. Sarili nilang desisyon, binago nila. Kanina, able, nag-comply. Compliant daw, ngayon hindi na.
Sabi dito, by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business within 10 session days, thus the fourth impeachment complaint, even if endorsed by more than one-third of all the members of the House, is barred by Article 11, Section 3.5. Ano ba yung nasa Section 3.5? Ito, no impeachment proceeding shall be initiated against same official. Yung 1-year bar rule. Diba? So, yung fourth naman daw, sabi rito, complaints based on the first mode, Article 11, Section 3.2, is deemed to have been initiated for purposes of 1-year bar under Section 3.5. It is referred to the Committee on Justice, and it is properly verified and endorsed by the members of the House, and it is not put in the order or referred to the proper committee within a constitutional period. Tapos C, it is properly verified and endorsed, or it has been properly referred to the proper committee but has not been acted. Ito yung nag-trigger, ito yung mga pangyayari na nagti-trigger ng 1-year bar rule. Kapag ka na-refer sa Committee on Justice, 1-year bar rule, kapag yung verified complaint na na-endorso sa House of Representatives, hindi nilagay sa order of business or ni-refer naman sa proper committee within the constitutional provision, 1-year bar rule pa din nati-trigger. And then yung panghuli, properly verified and endorsed, it has been properly referred to the proper committee. But, so ibig sabihin na-refer naman yung complaint, pero hindi naman daw po inaksyonan. Yung, di ba, maraming na-refer. Katulad ngayon, impeachment kay BBM. 2 complaint po. Makabayan Black at saka doon kay attorney with steel balls. Yung baduduls daw niya gawang bakal. So 2. So kung isa lang doon ang pinapansin ng Committee on Justice, 1-year bar rule. Pag hindi mo na inintindi yung isa. Yung nineglect mo, yun ang magti-trigger ng 1-year bar rule. So yung ini-entertain mo becomes unconstitutional to proceed. Diba? Grabe. Ito ba? For these purposes, we reiterate yung Gutierrez versus House. And complaints based on the second mode of Article 11, sabi dito, of the Constitution, upon valid endorsement of at least 1/3 of all members of the House of Representatives, a valid endorsement includes valid verifications. Bakit may valid verifications na? Diba? Dagdag rules nila to eh. Walang ganyan. Walang ganyan doon. Ang sinasabi lang doon sa 3.2 ay sinasabi doon ay verified complaint, 'di ba? Yung 3 modes. Oh. Ay yung 2 modes of impeachment, initiating impeachment. Sino yung mga magpa-file, 'di ba? Na-referred. Walang ganoon. Pati nga pag boto eh. Boto lang ang ire-record. Walang ganyang klaseng may verification pa. So yung verification na yan, paano nila yun gagawin? Di ba? Sabi rito, a valid endorsement includes. So paano i-determine yung valid endorsement? Includes valid verifications from all endorsing members. And then that they have also seen the evidence supporting the allegations. So yung nag-endorso, kinakailangan niya maglabas pa ng affidavit niya na ito, valid talaga, na-verify ko to, naintindihan ko, nabasa ko yung mga dokumento. Hindi na sapat yung inendorso lang. Ngayon, ito galing ito sa MR nila. Kasi di ba sinasabi na yung 3 impeachment complaints na on the 10th session day na i-refer, na ilagay sa order of business, tapos in-archive, pinaliliwanag nila dito na ang nangyari diyan, ito, in-endorse yung complaint doon sa Senate. Yung
yung kina Sandro, yung nakakuha ng 215. So 344, tinigil nila. Suspension. After a minute, di ba, nag-session resume sila. Para lang may break. Ganon. Tapos nag-elect sila ng mga prosecutors. Okay? Sabi rito, contrary to this Honorable Court's findings that the 4:47 p.m. of February 5, 2025, Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote as source from ABS-CBN. Itong buwisit eh. Yung ABS-CBN news na ginamit nila na pero mali po yung paggamit nito. Nag-react yung reporter dito. Kasi hindi naman niya sinabi na walang plenary vote. Wala naman siya sinabing ganon. Mali yung paggamit dito. Kasi ang nangyari po dito, yung sinasabi ng Korte Suprema, yung pag-transmit daw dito sa Senate, dito kasi sa kanila, transmittal na endorsement na ito sa Senado. Okay? Yung endorsement. Ang problema, dito sila nabutasan. Tignan nyo yung nasa Constitution, ha? Sabi rito. Yan, teka. Complaint or resolution impeachment is filed by at least 1/3 and ito. Members of the House shall affirm or override contrary. Okay. The Senate shall have the sole power in sitting, blah, blah, blah. So, ang sinasabi kasi rito ng korte, binutasan din sila rito eh. Dito, ay wala pa daw pong nare-receive. No? Kasi yung endorsement tsaka yung transmittal magkaiba. Diba? Anong oras ito? Mag-aalas 6 ng gabi yan. Na nung dumating etong etong Secretary General ng Kongreso sa Senado, yung oras doon, magagabi na eh. Tapos, ang nangyari noon, may araw pa, in-archive na nila, nakatumbas daw ng dismissal yung 3 impeachment. Kaya, ibig sabihin, bago pa dumating ng Senado, etong si Secretary General ng House, ay wala pa, nauna nang dinismiss yung 3 impeachment complaint. Kaya na-trigger na ng mga oras na yon ang 1-year bar rule. Dapat po, ma-receive na ng Senate na i-transmit na sa kanila physically yung articles of impeachment. Doon sila nabutasan. Kasi nga last minute na minamadali na nila, hinahabolan nila yung panahon eh. Ito pa, we clarify that in case of multiple complaints, Constitution does not require any priority. Okay, so wala naman to. Kumbaga sinasabi lang nila na na bahala kayo, pwede kung anong mode of impeachment, initiation of impeachment ang gamitin nyo. First, second kayo or third, sabi nila, bahala kayo. Basta't compliant kayo doon sa mga requirements. Ito yung 6. House of Representatives has the prerogative to determine that the requirements of the second mode of initiating complaint under Article 11 and yung properly verified, accompanied with evidence, and endorsed, di ba? Yung first impeachment nga lang nung kay PBBM, ilang papel lang yung 15 pages. So, nasa yung mga ebidensya doon. Diba? So doon sabit na naman. Sabit yung nag-file. Ay nako, tapos yung sa Makabayan Block, 'di ba? Kung ano-ano rin. Hindi wala rin tumutugma doon sa tumutugma doon sa betrayal of public trust. So ganun din sa kay Sara Duterte. Talagang kumbaga, iniwas lang talaga rin sila ng Korte Suprema si Sara. Na parang pinulido lang po
na etong mga grounds na binanggit nyo, hindi yan. Ito lang, dito lang tayo sa sa betrayal of public trust. Ay, nako. Sabi, this process can be done by the plenary, okay, granting respect to the ability of the House of Representatives to craft on its own rules, sabi, and the presumption of the constitutionality. And we interpret that to mean that the referral to the committee for complaints under the second mode of initiating impeachment complaint, that is when, okay, wala naman silang issue rito. Ito yung isang problema nila. Hindi ba sinasabi dito sa sinasabi doon sa sinasabi doon sa third mode ay hindi na kinakailangan na dalhin pa sa committee, 'di ba? Yun ang sinasabi kasi dito po walang nakalagay sa constitution eh. Ayan Ito yung third mode of initiating impeachment. Walang nakalagay diyan. Sabi rito, a verified complaint or resolution of impeachment is filed at least 1/3 of all members of the House. The same shall constitute the articles of impeachment. The trial and trial by the Senate shall forthwith proceed. So wala pong nakalagay na referral sa proper committee. Walang ganong nakalagay, 'di ba? Now, ang problema rito ay ito. Sa mismong rules ng 19th Congress, silang nagsabi na dapat itong third mode ay i-refer. Paano ko mapapatunayan? Section 2 ng Rule 2, Initiating Impeachment, Mode of Initiating Impeachment, ang sabi nila rito, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral. Ibig sabihin, kasunod nitong filing ay yung referral to the Committee on Justice of ng alin daw po ng mga sumusunod. Ano yung mga i-refer? Yung first mode, any member of the House na nag-file na hindi nangangailangan ng endorsement ng miyembro ng Kongreso kasi congressman na yung nag-file. Yung second mode naman, yung private citizen or private individual, kinakailangan ng endorsement. At yung pangatlo na hindi naman ni-require doon sa constitution natin, ni-require ng House rules. Ang sabi, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Ito yung pinambutas sa kanila ng kampo ni Sara. Nang sinasabi nila, di ba, laki sinasabi ni Marcoleta noon eh. Nga po yung sarili nila yung rules, hindi nila sinunod. Kasi nakalagay dyan. Sana kung hindi ito kasali, kasi ang ginawa nila, sinasabi nila hindi na kailangang dalhin sa Committee on Justice. Ang due process na papasagutin yung complaint, yung respondent, alin lang sa dalawang ito. Pero pagdating dito sa C, dun ka nasasagot sa Senado. Hindi ba ganon? So, ang nangyari, hindi sinunod ng House yung C, yung Section 2 nila. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. Di ba? Pasak sila rito. Kaya sabi ko, talaga bang gusto nilang i-impeach si Sara? 'Di ba? Sila yung gumawa ng rules na 'to, yung Kongreso natin. Binasa ko to hanggang 4:30 ng madaling araw. Etong rules, ito yung unang desisyon ng Korte Suprema noong 2025 at saka yung current, yung final, tapos yung rules ng 19th Congress, kinumpare ko pa sa 2015.
2015 na sinundan itong 19 Congress na rules ng impeachment, tsaka yung sa Constitution. Dito ako nagulat. Ba't hindi ninyo sinunod dito? Kaya tuloy sinasabi ng korte, nabutasan sila rito ang sinasabi sa kanila, ang due process. Hindi ninyo ginawa. Kasi dito maliwanag eh. 'Di ba? Kung dito i-apply ang due process, papasagutin yung respondent, dito ganun din, dito ganun din. Pero ba't ini-insist ninyo na hindi kailangan? Ano to? Hindi sila aware sa sarili nilang rules? Ay nako, patay tayo dito. Oh. Ito pa, 3, filing and referral of verified complaints. Ito yung sarili nilang rules. The speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Diba? Ay yung 10 session days nila, ang haba. Talagang literal na session days. Ayun nakalagay sa Korte Suprema, sa Constitution eh. Pero sabi ng Korte Suprema, for the purposes of Article 11, Section 2, 3, Subsection 3, hindi daw. Ito, pang legislative purpose. Kundi pang impeachment is 10 calendar days ito. Binago na. It shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days. Diba, calendar days din. So literal na Monday, Tuesday, Wednesday, parang ganun. Kasi daw yun yung panahon na nagtatrabaho sila. Pa. Refer to the Committee on Justice under the first mode of initiating impeachment complaints is for different purposes. Different purpose. That is determination. So kapag yung first mode raw po, yung galing kay Congressman na i-final, pag na-refer daw yan sa Committee on Justice, ang purpose naman daw po nun is to determine the sufficiency in form and substance. This is different from referral to the Committee on Justice to verify whether the requirements of the second mode as stated above been fully complied with. Ano yun? Yung merong valid verification nung nag-endorse, tapos yung statement niya na nagsasabing nabasa ko yung complaint, nabasa ko yung nakita ko, nabasa ko yung mga ebidensya. So hindi po sa second mode raw titignan yung sufficiency in form and substance. Ang purpose daw nun ay para lang dun alamin kung yung nag-endorso ba. Diba? Ang alam ko nito sa dating proseso, yung first mode or yung second mode na to, pag dumating ito sa Committee on Justice, i-determine nila doon, ito ba ay sufficient in form or sufficient in substance. Ay, Korte Suprema, anong ginawa nyo? Ngayon, marami hong magagalit dahil halos parang magiging imposible ang impeachment laban kay PBBM. So sasabihin, magbabounce back ito sa Korte Suprema. Nakayanin nyo, nilabas yung ruling na yan to protect President Marcos. Kasi kay Sara, you were biased. Ang sabi nyo, hindi naman namin siya inaabswelto. Sampahan nyo ng panibagong impeachment case next year. Oh. Pero, di ba? Sabi nyo kailangan isa lang.
betrayal of public trust lang. So yung mga issues ng corruption, hindi na magagamit laban kay PBBM. 'Di ba? And apparently, ganun din sa bagong impeachment complaint na isasampa kay Sara, laban kay Sara. Wala rin po yung mga ganun. Wala na rin yung high crime. Wala na yung high crime, yung ano pa ba yung isa roon, yung merong pagbabanta na pagpatay sa Pangulo. Yung meron na siyang kinontrata na assassin. Wala na yun, hindi yun magagamit. 'Di ba sabi? Ay nako. Pero galit na galit sila sa mga sham complaints. Sabi nga nila rito, for example, those that are not verified should be dismissed immediately. Sino magdi-dismiss sa mga yon? Di ba? Madi-dismiss lang ng Committee on Justice yan kapag ka nakarating sa kanila. Diba? So, ibig sabihin, etong sham complaints, ibig sabihin, yung mga bogus na impeachment complaints, kinakailangan ilagay rin ito sa order of business within 10 session days na calendar days. Tapos, sa loob ng 3 araw na literal, na may working days working days, calendar days, mailagay raw ito sa ma-refer ito sa Justice Committee. Pero dapat daw, pagkadating sa Justice Committee at nakita nila na walang verification form, na ito nga ay verified complaint, blah 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 blah, dismiss na natin. Oh my God. Ito yung justification nila. To be consistent daw with the Constitution. When the House opts to refer the complaint under the second mode of initiating an impeachment complaint to the Committee on Justice, this is only for the following purposes: to ensure that endorsement of the House, of the members of the House is verified, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exists, and that very endorsing members has been given a copy of the complaint. So nabigyan din daw yung nag-endorso na congressman, nabigyan daw ng kopya, as well as the evidence supporting it. Nag-endorso pa lang siya, dapat meron siyang mga ebidensyang hawak na nabigyan ng kopya. Kaya nga sabi ko nga, again sa tanong, kasi nabalitaan ko, pinagtatawanan yung mga DDS na wala silang kasamang kongresista nang magpunta sila para mag-file ng Thursday. Yung bogus sa pagpunta ng mga loko-lokong yun, alam naman nila na hindi tinanggap yung sa kamatayan block dahil wala si Girafil, which is ako ay totally opposed. Kasi ang nakalagay sa Constitution, Office of the Secretary General. Hindi po sila sabing the Secretary General, which is the person, kundi office. And therefore, kahit na yung opisyal na taga-timpla nila ng kape sa opisina na yon, pwede pong tanggapin yun. Tatatakan mo lang naman yun na receive. Yung dokumento, yung mga ebidensya, 'di ba? Tapos yung yung statement or affidavit nung nag-refer yung nag-endorse na ito ay nabasa niya, yung kopya ng reklamo at yung mga ebidensya at naintindihan niya. Yun na naman yung trabaho. Anong hindi kailangan ng doctorate degree doon or law degree, putargis na yan. Di ba? Common sense. Kaya nasabi ko, kasuhan ninyo yung deputy ni Gerofil na tumanggi. Reklamo niyo sa Korte Suprema para maganda o kaya sa Ombudsman. Korte Suprema na para maganda. Kasi abogado rin yun O kaya sa IBP. Ito pa, sabi rito, to respect the House prerogative to consolidate. Yan, ito, sabi nga ni Beatrix Luistro, ni Jervil, i-consolidate. Ibig sabihin, pagkasamahin para mapalakas yung impeachment. Pero hindi nangangahulugan na hindi nadadaan ito sa vetting process. Titignan pa rin nila yung sufficiency in form and substance. Ang sabi nga kanina, di ba,
Yung second mode, which is private person, yung nag-file, hindi kinakailangan, ang purpose nun, hindi kinakailangan yung tingnan. Ang purpose lang nun is yung verification. The number, the referral to the Committee on Justice under first mode of initiating impeachment complaints is for different purpose. That is in determination of sufficiency. Okay, ito yung kanina. Inatras ko lang pala. Ito pa. Yung pang 7 nila. Di ba 7 nga lang yun? Ngayon may pang 8 na sila eh. Sabi rito, yun daw pong Article 11, Section 3.4 does not exist in isolation of the other provision of the Constitution. Ano ba yun? Itong 4, yung third mode of impeachment, of initiating impeachment, yung may 1/3 in na yung may nakuhang 215 votes. Sabi nila, ang sabi doon ay ito, hindi daw po ito humihiwalay dito. Magkasama pa rin sila. Paano yung magkasama pa rin sila sa proseso nito? Na kinakailangan ito daw pong naka 1/3 yung railroaded version option at ang trial, yung due process ay mangyayari lang sa Senate. Doon lang papasagutin, pahaharapin yung inimpeach na opisyales. Ito yung pinakita ko kanina sa inyo na yung mismong House of Representatives, meron silang problema. Kasi yung kanilang rules, ito, sinama kasi nila to. Nang sabi nila rito, sa initiated raw, kailangan daw may filing, bukod sa filing, yung valid ha, yung verified ha, merong subsequent referral sa Justice Committee. So kaya itong si railroad option, dapat dadaan pa rin ng Justice Committee. Oh my God, ba't yung ginawa to? Tapos galit na galit kami sa Korte Suprema nung kayo rin palang may kasalanan. Agago tong kongresista natin, oo. Diba? Eto. Ay, ako po. Yan. Sabi, does not exist in isolation of the other provisions of the Constitution. Therefore, it is subject to the requirement of due process of law. Due process as applied to the impeachment process is sui generis. So unique on its own. Number 8, the fairness and non-arbitrariness principles of due process for the second mode or for transmittals under Section 11, Section 3, 4. Yung third mode, ito. Number 1 daw, the draft articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence. So dapat may ebidensya raw nakasama yun. When made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement. Ibig sabihin, lahat ng 215 na bumoto doon, dapat daw ay nabigyan ng kopya. Hindi nga yun ang patakaran nung nauna nung existing rules nila Di ba? Kaya sinasabi ko, under the Constitution, di ko lang nakuha yung kopya, nakalagay doon, no law shall be passed, diba, with retroactive effect. Ibig sabihin, hindi po pwedeng pag sinabing bawal na kumain ng sili, puputulan ng dila, o kakayurin ng dila dahil kumain ka ng sili, at etong patakarang ito nagkabisa ngayong araw na ito. So lahat ng mga kumain kahapon, paatras, lahat yan ay kakayurin ng dila. Hindi daw po ganon, ang sabi ng Constitution. So magiging effective lang ito or applicable dun sa magiging applicable lang ito dun sa mula sa araw na nagkaroon ito ng bisa. Dun lang ito enforceable. At sila lang yung mga nakalabag doon ang dapat na makaranas ng parusa nito. Etong ginawa nila, naglabas sila ng bagong patakaran, kailangan yung existing na impeachment
compliant sa kanila. Hindi mo masisisi si Tito Soto sabihin na na nilabag nila yung saligang batas Na sila mismo nag-amyenda ng ganun-ganun lang kadali. 'Di ba? Idinaan lang nila sa paraan ng rulings nila. Pero ang totoo guidelines yung ginawa nila, bahagi rin ng batas, 'di ba? Ng bansa natin, particularly applicable sa impeachment process or processes dito. Ay nako. Pero pa number 2, the evidence should meet the quantum. Ibig sabihin ng quantum of proof, yung parang tawag dito, yung hirap ipaliwanag na eksakto Yung sa ebidensya, wala naman din sa dami ng ebidensya kung hindi po sa yung kwenta, yung saysay ng ebidensya daw. Ibig sabihin, yung mga elemento na required doon, kailangan yung mga ebidensya mo na naka-attach doon, pasok. Hindi pwedeng patamaan at bahala naman na patunayan yan nila sa trial, sa full-blown trial na sa Senate. Hindi. So kumbaga, doon pa lang sa Kongreso, planchado na yan dapat. And then number 3, during the plenary that endorses the draft articles of impeachment, their accompanying evidence should also be made available to all members of the House for their information. Okay, so dapat lahat ng members ng Kongreso. Diba? Pati yung mga pagka sinampahan ng reklamo na si Sara, so pati yung pinsan niya, kapatid niya at pamangkin niya, dapat mabigyan din ng kopya. Okay, and then kahit na pumirma sila o hindi. Then the Constitution, however, requires that the transmittal can be made for so long as there is at least 1/3 of all members who have endorsed the complaint. And then number 4, the respondent's opportunity to fully heard the entire articles of impeachment and supporting evidence shall be during the trial in the Senate. Ito lang yung tumugma dun sa Constitution. Diba? Yung shall forthwith proceed. So doon daw po papasagutin. Yung sa full-blown hearing. Ito pa, sabi nila, the determination of this period principally lies with the House. However, the court has the power to review whether this period is sufficient. Ano yun? Ito, a reasonable period of time determined on the basis of the complexity of the charges must be given to all the members of the House of Representatives for them to reach their independent decision of whether or not to endorse. So, ibig sabihin, dito sa 5, mawawala na nga po yung railroaded version. Bakit? Yung fast track. Kasi, hindi na mangyayari yung nakuha na inendorso na ng 1/3 members ng Kongreso, mismo sa House Rules pa lang, sablay na kasi sabi nila, dapat ding idaan pa sa Justice Committee. So, mangyayari po, magkuha sila ng 1/3 votes, at least nakakuha sila ng 1/3 votes. Imbis originally pupunta ng Senado, ay dadaan na, didiretso muna sa Committee on Justice. And then sa Committee on Justice ngayon, same process, di ba? Papasagutin yung nirereklamo si Sara. Tapos i-evaluate nila ito, kung ano yung kanilang desisyon, yung resolution nila. Then, kung pabor, magbobotohan yung technical working group ng Committee on Justice. Kapag pasado na sabi nila meron probable cause, dalhin nila ito at saka sufficiente kung first mode ang ginamit. Ang gagawin ngayon nila ay papadala na ito sa plenaryo. Sa plenaryo naman ngayon, magkakaroon na sila ngayon ng proseso naman ng endorsement sa Senate. Ganon, haba ng proseso. No more railroaded. Tapos na rin yung diwa ng mga constitutional framers nang sinasabi papaano kasi kung merong walang hiyang nakapwestong kinakailangang kagyat na mapalaya sa pwesto. Kinakailangang iharap na agad ito
sa Senate Impeachment Court, 'di ba? Nang maipagtanggol naman din niya ang kanyang sarili. Oh, parang isang empleyado sa isang kumpanya, may nagawang paglabag sa patakaran ng kumpanya, nagnakaw kunwari. 'Di ba? Papatawag ng supervisor, bibigyan ng NTE, notice to explain, pero totoo pag guilty ka talaga, nothing to explain. 'Di ba? Pagdating doon ngayon sa HR, di alam mo na ang mga rules nila, tatanggalin ka. Pero hindi ka pa makukulong. Saka ngayon, pag hindi ka na empleyado ng kumpanya, pwede ka pa nilang demandahin sa korte. Ganun. Ganun din yung galawan ng impeachment. Kaya sabi nga rito nila, yun daw pong period, if it's sufficient, ibig sabihin, yung pagbotohan ng 1/3, hindi mo pa pwedeng same day lang. Kinakailangan, possible, baka tumagal pa ng mahabang oras within the day or tumagal pa ng mga ilang araw. So, etong ini-impeach, pwede pang gapangin yung ibang miyembro ng Kongreso. Di ba baha ang pera dyan? Alam mo naman ng mga kongresista dyan, mga mukhang pera, karamihan dyan. Kung saan ang may maganda at malakas na kalampag ng barya, doon ang panig ng mga yan. Diba? Kasi madaling gumawa ng affidavit. Nabasa ko yung ebidensya. Naintindihan ko. Sumasang-ayon ako, hindi ako sumasang-ayon. Diba? But the petitioner should discharge the burden of overcoming regularity in the performance of its function. Excuse me. Number 6. The basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term. Okay, ang sabi nila, yung mga reklamo dapat may kinalaman at saka sa panahon niya ng kanyang panunungkulan. Hindi katulad yung tinira kasi rito ng Korte Suprema, yung isinama nila na issue ni Trillanes noong mayor pa si Sara na merong joint bank account sila ni Digong. Yun. Tinira nila yon. So kailangan yung mga kasalanan lang daw nung panahon ng kanyang incumbency. Which ako, I totally agree. Dapat, di ba, kung vice president ka or presidente ka or member ka o ikaw COMELEC chairman ka, dapat papanagutin ka sa impeachment doon sa kasalanan mo kung kailan ka naging impeachable officer. Hindi yung kasalanan mo na nagawang paglabag mo na hindi ka pa impeachable officer tapos papapanagutin ka dahil hindi yun tama. Agree naman ako dito. Kaya sabi nila, for president and vice president, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 3.1, or a betrayal of public trust given by the majority. Diba? Ito yun, no? Yung mga yan. Majority of the electorate. Ibig sabihin, betrayal of public trust ay pinagtaksilan, pinaghudasan yung mga botante niya. Dapat daw po yung bigat ng akusasyon, yung mga ebidensya, umaakma doon. Diba? Kaya sabi ko, kung ano yung mga inaakusa sa presidente, kailangan ma-justify nila. May connecta nila yan. Na ito yung may tuturing na pagtataksil sa mga botante. For the other impeachable officials, okay. Ito yung constitutional independence and autonomy. So, ibig sabihin, si Korte Suprema, okay? Si Korte Suprema, ha? Saka yung ibang mga ombudsman, yung COA, Civil Service Commission, saka si COMELEC, yan.
So, papanagutin sila sa mga doon sa ibang mga nakasaad sa Constitution. Pagdating sa autonomy, eto rin yung alala ko yung paliwanag ko rito. Etong si Korte Suprema po kasi may autonomy to eh. Ibig sabihin, ang gagamitin mo sa kanila yung kanilang sariling patakaran. ah, pwede mo namang gamitin din yung mga nakasaad doon sa Constitution, pero pwedeng yung kanilang sariling patakaran. Parang ang labo naman nun. Ay, nako. So yung mga motion for reconsideration, wala na raw pong tatanggaping mga kung ano-ano pa. So etong mga nag-file na mga nakisawsaw, noted na, dininay na nila. Yung MR ng Kongreso, dininay nila. Etong mga nakikisawsaw, noted lang. Ibig sabihin, okay. Yun lang. Grabe, di ba? Sabi ko sa inyo nakakapraning yung ginawa ng Korte Suprema. Lalong pinahirap at pinahaba na naman yung impeachment na yan. Not necessarily pinahaba kasi pagdating doon sa 60 days, 'di ba? Yung calendar days. Yung provision ng impeachment sa Article 11, calendar days po ang gagamitin. So mahaba yung sa legislative purpose ng session days na pwedeng isang linggo one session day lang. 'Di ba? Nagbukas ng Tuesday, tapos pumasok sila ng Thursday uli, pumasok sila uli ng Tuesday, tapos in-adjourn nila, that's one session day. Pero doon sa final ruling nila, calendar days na. So 7 days agad 'yon. 'Di ba? That includes Saturdays and Sunday. Ay nako, grabe yung ginawa nila. Uy, magandang gabi rin sa'yo. Richard Rumakin ng Pandakan. Claire, congratulations to the Supreme Court for becoming the first legislatures without needing to be elected into office. Nakita ko yung Stilyag Badoodles di ba? May post ka tungkol dyan. Sabi mo, libo na nakita. Di ba kakaintindi ko sa English Bilang nurse, libo nang nakita ko Nyag Badoodles pero wala akong nakitang gawa sa bakal. Gusto ko sanang tanungin kung may nakita ka na pwede bang magnetin yun? Nakulo ko rin yung it's a figurative speech, di ba? Nung nag-file nung unang impeachment. Anyway, thank you so much din sa pamasko. Sinabitan mo pa Thank you.